At so ayan, hi guys! Welcome back at channel natin at ito na nga po yung mga hints para kay chapter 1182 na may pagka-spoiler nga yung binigay na sa atin dito ng leaker natin. But anyways, ayan, ay tignan na nga natin kung ano-ano yung mga binigay niya at pati na rin pala yung reaction o yung hula ba ng One Piece community patungkol sa mga hints na to. At yung unang-unang binigay nga dyan ay ito nga yung si Zoro at pangalawa naman ay itong babae na kulay blue na parang may pagka-prinsesa na aquatic yung datingan niya. At sa pangatlo naman, ito yung napaka-vast, napakalawak na karagatan at ayun, napaka-violent ng dagat dito. Ayun pala, by the way, itong hint na to, itong panel na to, kinuha yan doon sa manga ng Seven Deadly Sins. But lastly, ito na nga yung panghuling hint. So ito yung Skypiea arc naman. So dito na kinuha mismo sa One Piece natin. At so yun ay i-try na nga natin na i-decipher kung ano yung mga ibig sabihin ng hint na yan. Tignan natin yung reaction ng One Piece community natin. At unahin muna natin dito yan sa side ni Zoro. So play natin saglit yan. At so ayun, so bumanat dyan ng konti itong si Zoro pati na itong si Sanji. At so dito naman sa hint na to, ang binigay na caption dyan ng leaker natin ay ito naman, they are preparing for battle. So sa nakalipas na chapter, nakita nga natin dyan na itong si Imo Sama ay binanatan niya itong si Zoro at saka nga itong si Sanji. So doon nilang paso lang ni Imo itong dalawa at talagang walang palag dyan, walang nagawa itong si Sanji saka nga si Zoro laban dito sa lakas ni Imo Sama. So now, dahil nga sa sinabi ng leaker natin na they are preparing for battle, ibig sabihin na hindi pa rin pala tapos dyan itong si Zoro at saka nga itong si Sanji boy natin. So meaning ay babangon pa rin at papalag pa rin itong si Sanji saka nga si Zoro laban dyan kay Imo Sama. Pero dahil nga sa nakita natin sa nakalipas sa chapter na talagang no match itong si Sanji saka si Zoro kumpara kay Imo, kaya lahat nag-a-agree na itong si Zoro at saka nga itong si Sanji talagang kinakailangan ng dalawa na to na mag-level up sila at palakasin pa yung kanilang mga hindi na makapangyarihan, yung kanilang mga ability, lalo na pagdating sa Conqueror's Haki. So dito sa usapin na Conqueror's Haki, itong si Zoro, oo, may magagawa pa yan kahit papano na yung papalakasin niya o i-improve niya yung kanyang Conqueror Haki. Pero ang medyo dihado rito itong si Sanji kasi nga ayun hindi pa natin nakikita hanggang ngayon kung meron ba talagang Conqueror Haki itong si Sanji o wala. At ayun nga, lahat naghihintay kahit yung mga hindi fan nito ni Sanji kung magkakaroon nga ba siya dyan o nagtataglay siya ng Conqueror Haki. So bakit Conqueror Haki yung pinag-uusapan rito? Kasi nga kahit na nagpe-prepare na sa laban itong dalawa na to dun para kay Imo Sama, pero kung wala naman silang Conqueror Haki ay talagang walang magagawa itong dalawa na to para nga ma-defeat nila o para kahit lang masugatan ba o ma-damage ay ang si Imo Sama. So kaya nga lahat nag-a-agree na medyo hindi pa uubra itong dalawa na to para dun kay Imo Sama at kailangan nila magpalakas pa muna. At so now ay pagkatapos nga dito kay Zoro sa kay Sanji ay punta na tayo dito sa interesting na hint na to. So play natin yan. At so ayun lang. So tinignan lang tayo ng babaeng kulay blue na nga na to. So parang may pagkamahiwaga itong itsura nga ng babae na kulay blue na to. Pero yung caption naman na binigay sa atin ng leaker dito ay ito naman, the most thing the WG fears. At ito nga, meron siyang nilagay rito na tubig tapos God at ayun nag-aapoy-apoy pa. So ibig sabihin ay parang binibigyan tayo ng hint. Ayun nga, binibigyan talaga tayo ng hint ng leaker na parang may ilalabas dito sa chapter na to patungkol sa revelation ng Water God o ng Rain God. So dito sa part na to nagkakagulo yung One Piece community natin kasi nga yung ibinigay lang ng leaker natin na hint ay ayun tubig tapos karugtong God. So yung iba sinasabi na baka naman yung pinapatukuyan yan ay Sea God kasi tubig Yung iba naman sinasabi na hindi, Rain God yung pinapatukuyan dyan. So kasi parehas pasok naman actually lang dito sa tubig na to. So kaya ayun, dalawa yung pinagpipilian dito na ipapakita sa chapter na to. It's either sinasabi nila na Sea God o di naman kaya Rain God. But anyways, dahil dyan, yung iba sinasabi na nga rito na baka ipakita nga dyan eto si Monkey the Dragon na at i-reveal na siya talaga yung Rain God. So ito yung mga nagsasabi na Rain God yung pinapatukuyan dyan ng leaker natin. Kasi di
ba, itong si Monkey the Dragon, talagang kinokonig siya dyan sa ulan at saka nga sa typhoon, sa storm, ganyan. So kaya possible nga naman na baka siya yung pinapatukuyan ng hint dito. Pero maliban pa dyan, yung isa pang pinagbasihan kasi, yung sinabi mismo ng leaker natin, the most thing the WG fears. At ito nga diba sinasabi ng marami na itong si Monkey the Dragon, siya yung kinakatakutan ng world government. Bakit? Kasi siya nga yung tinagurian na most wanted. Pero ang tanong ay oo nga, itong si Dragon talaga yung most wanted. Pero ibig sabihin ba nun na yung world government ay talagang kinakatakutan itong si Monkey the Dragon? Pero ito ang interesting dyan kasi sinagot ng leaker, itong sagot nga dyan ng One Piece community natin pagdating dito kay Monkey the Dragon, kung siya ba yung rain god o yung water god na yan. At ang sagot ng leaker natin dyan ay eto, yung mukha na to na talagang parang pigil na pigil. Sabi na nga dyan hindi, at ayun kita sa caption niya, kiss. So ibig sabihin hindi itong si Dragon yung sinasabi ng leaker natin dyan. Pero ganun pa man rin, since na medyo malilikot medyo malaro itong leaker natin, kaya malay nyo yung sa mga nanghuhula dyan o magsasabi na itong si Dragon talaga yung pinapatukuyan ng leaker natin dyan na rain god o water god, posible pa rin naman yan. Kasi yun nga, baka mamaya nilalaro-laro lang tayo dito ng leaker natin, kumbaga hindi niya inaamin ganyan. Pero sa kabilang banda naman, kung babalikan nga natin itong babae na kulay blue na to, sinasabi nga dyan na parang hindi nga si Monkey the Dragon yan, kasi nga babae itong binigay sa atin ng leaker. At ang pinapatukuyan nga dito na sinasabing kinakatakutan ng world government ay walang iba kundi ito ng si Vivi. So ito medyo malupit-lupit na hula yan, kasi may punto yan kasi ito si Vivi diba na-reveal na isang D itong si Vivi. So ibig sabihin ay possible na kinakatakutan nga siya ng world government kasi mortal na kaaway nila yan yung D-Clan. At sa kung usapang kulay blue lang naman din daw, lalo na yung book na blue neto nung babaeng binigay sa atin na hint, ay hindi napapatalo dyan itong si Vivi. At yun nga, parang kahawig daw ni Vivi itong babae na to. So pagdating sa part na yan, di ko alam kung medyo stretch lang ba yan, but anyways, ayun nga, may punto naman yung hula na yan. Pero maliban pa rito kay Vivi, may isa pang pinagpipilian dyan, at yung sinasabi na baka naman si Shirahoshi yan. Bakit? Kasi nga God yung pinag-uusapan rito, at etong si Shirahoshi diba siya nga yung tinagurian na si Poseidon. So kaya ayun, medyo may laban din dito etong si Shirahoshi. Pero yun nga, kung magiging strict lang dito sa pinapakita ng leaker natin na ito yung mga detailed na may kulay blue buhok itong babae, ay parang pasok dyan itong si Vivi. Pero ang tanong dito ay paano naging God o paano naging water god o rain god o kung anong god itong si Vivi na connected dun sa tubig. Hindi pa natin nakikita kung ano yung ability nga ni Vivi, kung may something na special sa kanya. But anyways, ay punta naman tayo dito na sa last hint, at ito nga ay napaka-vast na karagatan, at kasama nga dyan itong si Estarossa. So kasi nga kasama to ito yung panel sa 7 Deadly Sins. But anyways, yung caption naman na binigay sa atin ng leaker natin para dito sa hint na to ay eto, yan, puro mata lang at saka puro tubig. So ang daming tubig kasi sobrang lawak sobrang vast, at saka napaka-violent ng karagatan dito. Pero yun nga, yung hinuhula rito ay ganun pa rin, si Shirahoshi pa rin yung pinupush dyan na baka siya yung pinapatukuyan ng leaker natin, dahil ang pinagbasihan naman dyan ay etong statement na to, welcome to God's domain. At yun nga, katulad ng sa sinabi kanina, si Shirahoshi kasi diba siya nga yung Poseidon kaya possible na siya yung God na tinutukoy na i-reveal dito nga sa chapter na to. Pero maliban pa rito kay Shirahoshi, merong nag-arise dito na isang pwedeng magandang hula, at ang pinagbasihan naman yan ay eto, si Estarossa. Kung matatandaan nyo kasi, kung mapapansin nyo, diba itong si Estarossa meron nga siyang marka dyan, apoy pa yung marka na dyan sa may kanyang ulo. So now sinasabi na kung hindi itong si Shirahoshi yung pinapatukuyan dyan, baka naman ang pinapatukuyan yan ay yung lalaki na merong scar nga o burn mark sa kanyang muka. At eto pinagbasihan naman dyan yung sinabi nito ni Laffy dati na kung saan yung lalaki nga na may scar na yon ay nagpapalubog siya ng mga barko dyan sa may karagatan kapag hinahabol siya niyan. Pero ang nakaka-intriga lang dito kasi sinabi nga nito ni Laffy ayun they say he rides in an all black ship that swallows enemies in a gigantic vortex if they should wander too close. At so ayan, yung tanong naman dito nung karamihan, kung yung may burn scar yung tinutukoy nga rito ng leaker natin, bakit hindi na lang siya nagbigay ng black sheep? Kasi yun yung malinaw na description nga rito But anyways, ay ito nga yung mga hula patungkol dyan sa hint na nga na to. At now, ay punta naman tayo sa last hint, at ito nga yan, yung sinabi lang dito ng leaker natin na Love Skypiea
arc. So kasi nga dito sa Skypiea arc nabanggit yan ito yung mga gods. So ang dami niyan. Ito God of Rain, God of the Forest, God of the Earth at saka God of the Sun. At so kaya ayan ay sinasabi ngayon dito kay chapter 1182 yung makikita natin ay more on lore siya. So kung meron mang mga action siguro baka hindi ganun ka grabe o hindi ganun katindi yung makikita natin. At ayun nga baka mag-focus si Oda sa lore ngayon. At ayun nga patungkol yan sa God of Rain o sa God of Water. But anyways ay pagkatapos nga yan is yan guys. So hanggang dito lang itong mga hints para kay chapter 1182. At yun guys ay reminder lang na mga hints pa lang naman itong binibigay sa atin ng leaker natin. So possible na mga mali yung mga hula nga dito na One Piece community natin. Pero pwede rin naman mangyari yan. Pero yun nga ay pagdating muna dyan yung sinasabi na may revelation o lore patungkol sa God of Rain o God of Water. Ako medyo maghihintay na lang talaga ako dun sa spoiler para hindi ako ganun nag-a-assume, para hindi masakit kapag hindi natin nakita dito kay chapter 1182 kasi nga ayun possible mataas-taas yung chance na magkamali tayo ng mga hula rito. But anyways yun nga guys ay hintay-hintay lang para sa spoiler at saka sa chapter na ito ng manga ni 1182 at paglobas na yan ay ipapresent ko na lang kagad sa inyo guys. Sino naman so lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.